Ang insidente. Sa gabi ng Oktubre 10, 2025, bandang alas 7 ng gabi, habang nagmamaneho si Antatico sa Barangay Patag, Cagayan de Oro, sa isang highway stretch, kilala rin bilang Crossing Patag, bigla siyang pinagbabaril ng 2 taong sakay ng motorsiklo. Agad siyang dinala sa ospital ngunit idineklara siyang patay dahil sa matinding sugat ng bala. Tumapang sa sideline. Ang modus operandi, pag-atake mula sa motorsiklo, ay agad napansin ng pulisya bilang isang posibleng gun-for-hire hit. Bago pa man ang trahedya, may malalim ng banta sa kanyang buhay. Ilang buwan nang tumatangging mga death threats ang natatanggap niya simula noong 2024 ayon sa mga tala ng pulisya. Ikalawang yugto, sino si Antatico at bakit siya naging target? Si Niru Kyle Antatico ay isang abogado, Juris Doctor, na nagtrabaho bilang legal researcher para sa NIA Region 10. Sa mga huling buwan, naging aktibo siya sa social media sa pagbubunyag ng umano'y anomalya sa proyekto ng NIA na nagkakahalaga ng 75 million. Ayon sa pulisya, lumalabas na may mga linyang pinagdaraan ang mga ito na posibleng nakaugat sa paniniwala niyang may ghost projects o pondo na hindi malinaw ang paggamit sa NIA sa Region 10. Dahil dito, isa sa mga pangunahing isinasaling anggulo ng investigasyon ay ang work-related motive o ugnayan ng kaniyang trabaho sa NIA at sa mga dokumentong hawak niya. Ikatlong yugto, identifikasyon ng persons of interest. Sa pinakahuling update ng PNP at ng Policia Region 10, PRO 10, sinabi nila na mayroon ng mga persons of interest sa kaso, kahit hindi pa inilalabas ang kanilang mga pangalan o tiyak na bilang. Ang direktor ng PRO 10, si Brig. General Christopher Abrahano, ay nagpahayag na base sa modus operandi at sa mga galaw ng mga suspect, mataas ang kumpiyansa nila na tunay ngang gun for hire ang pagkasangkot. Ngunit mahalagang linawin, ang terminong persons of interest ay hindi pa nangangahulugang sila ay sadyang suspect. Maaari silang mga tao na may kinalaman bilang posibleng saksi, may kaalaman sa kaso, o may koneksyon sa mga proyekto ng NIA. Ang investigasyon ay sinusuportahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, ng NBI, at ng NIA mismo, upang mapag-aralan ang lahat ng posibleng lead. Ika-4 na yugto, mga hakbang at hamon sa investigasyon, paglikha ng Special Investigation Task Force. Inutusan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkakabuo ng espesyal na koponan na tututok lamang sa kasong ito. Pagtutok sa mga banta. Dahil may tala ng mga death threats sa biktima, isa sa mga hakbang ay pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at sa mga taong malapit sa insidente. Paghimay sa social media posts at dokumento. Binibigyang pansin ng mga investigador ang mga post ni Antatico sa social media at ang dokumentasyon ng proyekto ng NIA na kaniyang inihayag. Pag-offer ng reward upang hikayatin ang publiko na magbigay ng impormasyon, nag-alok ang NIA ng 100,000 reward para sa sinumang makapagbibigay ng kredibleng lead. Pag-uugnay sa mga ahensya. Ang investigasyon ay ginagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga pambansang ahensya upang mas mapalawak ang saklaw at maiwasan ang pagkukulang sa hakbang. Paghahanap ng mga witnesses at forensic evidence, layunin ng pulisya na tuklasin ang mga tao na nakakita o may alam sa pangyayari, pati na rin kunin ang anumang pisikal na ebidensya, baril, bala, tala ng CCTV, telephonicals na makakatulong, implicit sa proseso ng investigasyon. Huling bahagi, ang hinaharap at ano ang nakabinbin. Sa ngayon wala pa ring ginawang opisyal na pag-aresto. Ang publikong ulat ay nagpapakita na ang mga persons of interest ay nasa ilalim ng pagsusuri at sinasabing maaaring maiugnay sa mga proyekto at aktibidad ni Antatico sa NIA. Ang suliranin ngayon, paano magkakaroon ng matibay na koneksyon sa pagitan ng mga persons of interest at ng mismong krimen? Paano mapatunayan na sila ay may utos, nagsagawa o kumilos sa likod nito? Anong ebidensya ang mag-uugnay sa kanila kay Antatico? Ang usapin ay puno ng hamon mula sa posibilidad ng pagtakot ng mga testigo, pamamanhid sa komunidad at mga pwedeng hadlang sa daloy ng impormasyon. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ng pulisya. Nagsisikap silang lutasin ito sa lalong madaling panahon at hinihikayat ang sinumang may alam na magsalita. Lahat ng impormasyon ay tratuhin ng may buong kompidensyalidad.